How do you like it there? Nakangiting tanong kay Melanie ni Winston. Nasa malawak na Envuedir Chutax Country Club sila. Isang lugar iyon sa Calatagan kung saan makikita ang kabuuan ng isang cove na bahagi pa rin ng Balayan Bay. Naitayo iyon may 2 taon pa lang nakakaraan. Kahit hindi sabihin sa kanya ni Winston, alam niyang elite members lang ang maaaring makapasok sa lugar na iyon. Ayon dito, isang French expat ang nagbigay ng pangalan sa lugar. Ngunit developer daw iyon na mga Brito na kasosyo ng ilang Pilipinong negosyante. Parang mga palasyo ang structures na makikita sa may 80 ektaryang lupa kasama ang golf course sa gawing itaas. Napakaganda ng lugar. Pakiramdam niya, bigla silang napunta sa Renaissance period. I love it. Para ako nasa Europe. Ang ganda rito, Winston. Thank you. Nakangiting sabi nito na para ito pa ang ginawa niya ng pabor. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Thank you for bringing me here. Actually, ikaw agad na naisip ko nang makita ko ang lugar na ito. Mabuti na lang hindi ako nagkamali ng akala na magugustuhan mo rito. This is a nice resting place. Pwede tayong sumakay mamaya sa sailboat dyan sa ibaba. Totoo? Namilog ang mga mata niya. Hindi pa siya nakakasakay sa sailboat sa buong bahay niya. Bata pa siya ay nangangarap na siyang makasakay sa isa. Oo naman, pagkatapos natin magmerienda. Alam kong ahaw ka na. I could use some cold drinks myself. Dinala siya ni Winston sa Demar Patisserie, isang bake shop na parang isang maliit na palasyong maraming turret na may makukulay na flags. Bagay ka sa lugar na to, alam mo ba? Sabi ni Winston sa kanya habang nakaupo sila at pag nagmamasdan sa ibaba ang maraming sailboats na nakakalat sa bukan ng cove. You can easily pass for a princess. Alam ko kahit hindi ka magpaganda, maganda ka pa rin tingnan at alam kong hindi ako nambobola lang. Natawa siya sa sinabi nito. Mas gusto niya ang isang ito kaysa kay Tonichi kahit hindi tamang magkumpara siya. Winston's way is easy to get along with, kasama ang mga katangiang iyon sa checklist niya ng ideal boyfriend. Magaan itong kausap. Kung napupuri man siya nito, alam niyang hindi ito lumalabis. She could just be herself and she knew he would not push her into doing anything she didn't want to do. Masarap din itong tingnan kahit simple lang ang gandang lalaki nito. Hindi ito nakakasawa. Sa tingin niya, nagiging mas cute ito habang tinitingnan. Pwede naman niya ito i-modify ang checklist niya. Mula ngayon, aalisin na niya ang pagiging sobrang cute sa qualification na hinahanap niya. Doon na lang siya sa cute at nagiging mas cute pa habang tinititigan. Nang sumakay sila sa sailboat ay maingat siyang inalalayan nito. Lahat ng tanong niya ay malugod na sinasagot nito. Napansin tuloy niya na marami itong alam tungkol sa paglalayag at sa mga uri ng bangka. Dati, madalas kami ng mga kaibigan ko sa Puerto Galera. Pagkakwento nito, may ginagamit kami dating 52-feet yacht na kayang magsakay ng 20 persons. Pero minsang pumalaot kami, hindi namin narinig yung weather bulletin sa radio. May paparating palang malakas sa bagyo. Nasalubong kami. I thought mamamatay na kaming lahat noon. Mabuti na lang, mahusay mamiloto yung isang kaibigan ko. But as it was, nabawasan pa rin kami ng isa. Malungkot na pagtatapos nito. Namatay ang isa sa inyo? Ganun na nga. Nasira yung yate, kaya halos isang buong araw kaming palutang-lutang sa tubig hanggang sa may nakakita ng mga rescuers. Pero si Celine, hindi na nila nakita. Babae? Oo. Malungkot na kumumpirma to. She was with me, pero hindi ko man lang siya naprotektahan. May hinalang na buo sa isip niya. Girlfriend mo ba siya? Tumangulang ito. I'm sorry. Nagkibit balikat ito kasabay ng isang malungkot na ngiti. It's alright. It's been 4 years since that fearful na nangyari. I got over it. 4 na taon? Pero bakit ang sabi sa kanya ni Jella, mahigit 1 taon pa lamang nakakaraan nang iwan ito ng girlfriend nitong nakipagtanan sa ibang lalaki?
Ibig bang sabihin niyon, nagka-girlfriend ulit si Winston nang mamatay sa dagat ang dating girlfriend nito? Umunat siya. Sa ceiling may tinatawag na ceiling behind the wind. Tulad nito, we're being pushed by the wind. Iisa lang ang direksyon. Minsan masarap na magpatangay lang sa hangin and stay with that way. Pero dahil tao tayo, ang tendency natin lagi makipaglaban sa ihip ng hangin. Tama ka. Pero nasa atin din naman ang choice. Saan ka ba magiging mas masaya? Dun sa tinataboy ka ng hangin o dun sa sumasalungat ka rito? Baka kasi kaya lagi kang sumasalungat kasi yun ang nagbibigay sa'yo ng mas malalim na satisfaction kaysa kung magpapatangay ka na lang. Napatitig ito sa kanya, saka ngumiti. Bumalik uli ang masayang ngiti nito. I got your point. Tama ka, Melanie. Nang pauwi na sila, hindi niya maiwasang isipin na napag-usapan nilang iyon ni Winston. Noon sumingit sa isip niya si Denver. Palagi na lang itong sumasalungat sa kanya. Palagi siyang iniinis nito. Kung minsan, hindi ito gentleman. Madalas din silang magtalo sa halos lahat yata ng bagay. Ang pinagtatakan lang niya, parang mas buhay na buhay ang pakiramdam niya kapag kaargumento niya si Denver kaysa ngayong busog na busog sa magagandang bagay ang mga mata niya at iba pang pandama. Huhulaan ko, hindi okay naging date ninyo ng latest prospect mo, no? Nakangisin sa lubong kay Melanie ni Denver sa front door pa lang. Hindi yata. Winston was the best date I ever had. At alam mo ba kung saan kami dinala? Sa Envue de Chatux Country Club. Grabe, Denver, ang sosyal. Sobrang ganda pala ng place na yon. I bet hindi ka pa nakakapunta ron. Napalis ang pagkahangisi nito. Porke ba sosyal na lugar, wala na akong karapatang makapunta ron? Mga exclusive member at guest lang ang nakakapunta ron. Kaya paano ka makakarating doon? Pagtataray niya kunwari. Bakit? Hindi naman tulad ko lang. Pwede ring makarating doon ah. In fact, nauna pa nga ako makapasok doon kaysa sa'yo. We, at paano ka naman nakapasok doon na, Ber? Ilang segundo munang dumaan bago ito nakasagot. Caddy ako ng isang golfer doon. Natawa siya. Sinasabi ko na nga ba eh. Anyway, at least nakapasok ka sa loob nun kahit caddy ka lang. Later on, naisip niya kung paano naging caddy ito gayong 4 na taon na itong lisensyadong physical therapist. At ang Envue de Chatux Country Club ay 2 taon pa lamang na nag-ooperate. Kung totoong nag-e-enjoy ka sa date mo kanina, bakit parang hindi ka masaya? Pangungulit pa rin ni Denver sa kanya. Masaya ako. Bakit ba pinipilit mo na hindi ako masaya? Eh di sige, kung ipinipilit mong masaya ka, mabuti yon. Kaso lang nakikita ko kasi ang mga pillages dyan sa noo mo, kaya medyo duda ako. Isang pilyungisi munang ginawa nito bago siya iniwan doon. Naningkit ang mga mata niya. Intrimitido talaga. Pagpasok niya sa kwarto niya, unang sinipat niya ang noo niya na full-length mirror. Parang nga may maliliit na linya roon. Kasalanan to ni Denver na yon. Lagi na lang akong kinukonsumi. Tinalikuran niya ang salamin at nagtungo siya sa closet upang kumuha ng bihisan niya. Habang papasok siya sa banyo, iniisip niya kung anong facial cream na magandang i-apply sa mukha niya upang maiwasan ang mga premature wrinkles niya. Wala pa naman siyang inilalagay sa mukha niya. Clear soap lang ang ginagamit niya, panlinis ng mukha. Advocate siya ng natural na kagandahan. Para sa kanya, walang makakatalong facial cream sa sapat na tulog at pahinga para sa mga batang at magagandang kutis na balat. Ngunit dahil sa komento kanina ni Denver, ay mapipilitan na yata siyang gumamit ng anti-aging facial cream. Nang makapaligo at makapagbihis, tinetext niya si Janice kung ano ang makikirekomenda nitong cream para sa mukha niya. Bakit naman bigla mong naisipang maglagay ng facial cream? Sagot nito sa text niya. Basta gusto ko lang, reply niya. Itry mo yung ginagamit ng ate ko, maganda result sa skin niya. Ibinigay nito sa kanya ang pangalan ng facial cream. Daig pa niya ang adik na hindi makapaghintay. Noon din ay nagtungo siya sa drugstore sa labasan. Masaya na siyang bumalik na bitbit ang pinamili.
Tingnan ko lang ang aasaran pa ako ng Denver na to na may pillages ako sa noo. Bago siya matulog ay in-apply niya ang cream sa mukha at leg niya. Ayon sa sinasabi na nakasulat sa pakete. Ngunit nang mahahating gabi, ginising siya ng paghahabol ng hininga at labis sa pangangati ng mukha at leeg. Inaantok man ay napilitan siya bumangon at buksan ang ilaw. Napasigaw siya nang makita umalsa sa pamamaga ang mukha at leg niya. Naging singkit din ang mga mata niya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, kung maghihilamos ba siya o magpapahid ng alkohol. Diyos ko, bumalik lang po ako sa dating mukha ko, hindi na ako magtatry na gumamit pa ng kahit na anong pamahid sa mukha. Biglang kumatok si Denver sa pinto niya. Melanie, napapano ka? Narinig niyang tanong nito mula sa labas. Makikita siya ni Denver sa ganung ayos. She was horrified, ngunit wala siya magawa kundi pagbuksan ito. Mukha kasing mabubulahaw na ang lahat ng kapitbahay nila sa lakas sa pagbatok nito sa pinto ng kwarto niya. Holy cow! Ano nangyari sa mukha mo? Tanong nito, gulat-gulat habang nakatingin sa mukha niya. Bakit bigla kang nagmukhang Koreana na nakainom ng gatas na may melamine? Sukat sa gabi nito na sinabi, hindi niya naipalit ang maiyak. Ganito na nga nangyari sa akin, aasarin mo pa akong bruho ka? Teka, relax. Siya movie. Siya doktor pala. Tinalikuran niya ito. Nanikip pa rin ang dibdib niya. Sumunod ito sa kanya at pinigilan siya sa braso. Teka, kalamayin mo ang mga loob mo. Dadalhin kita sa ospital ngayon din. Pero sabihin mo muna sa akin kung ano ba ang kinain mo o inilagay mo rin sa mukha mo para mamagaya ng ganyan. Napilitan siyang sabihin dito na nag-apply siya ng facial cream bago matulog. Wala ka namang blemish sa mukha. Bakit naisipan mong maglagay ng cream na yan? Nanenar mo na sabi nito. Tapos hindi mo muna tinetest sa balat mo bago mo gamitin dyan sa mukha mo. Ayan tuloy ang inabot mo. Oo na, mas magaling ka na. Ako nang mali. Nahinto ito. Inakay siya nito paglabas ng kwarto. Teka. Bakit mo ba ako inaakay? Saan mo ba ako dadalhin? Angal niya nang malapit na sila sa front door. Nakapajama lang siya. Sa ospital nga. Ospital? Nanlaki ang mga matang bulalas niya. Ang OA ha? Nagkaroon lang ako ng allergic reaction dun sa cream na pinahid ko sa mukha ko. Hindi mo ako kailangan dalhin sa ospital. Hating gabi pa lang oh. Turo niya si Grandfather Clark na nasa sala. Hindi ako okay. At hindi ako OA dahil kung hindi ka madadala ngayon sa ospital, malamang na hindi ka naabuting buhay mamayang umaga. Sisikap ng sisikap ang airways mo dahil sa allergy mo hanggang sa hindi ka na makahinga. Hindi na siya nakipagtalo rito dahil hirap na nga siyang huminga. Habang sakay sila sa Batmobile nito, iniisip niyang kung posible lang sikaran ng sarili niya ay sisikaran niya yon. Naging padalos-dalos siya. Tama nga si Dylan. Dapat na tines muna niya ito sa balat niya bago niya ginamit sa kanyang mukha ang cream. Pareho patuloy silang naabala. Nalagay na nga niya ang paligro. Takot man siya sa injection ng doktor ay tiniis na lang niya. Mahigit 1 oras din silang nanatili sa ospital bago siya pinayagang makauwi ng doktor. Sorry ha, naabala ka patuloy. Sabi ni Melanie kay Denver habang pauwi na sila. Malaki na ang inihupa ng pamamaga ng mukha at leg niya. Mas maayos na rin ang paghinga niya. Pasalamat ka't andito ako. Paano kung nag-iisa ka at anong nangyari sa'yo? Tapos ang tigas pa ng ulo mo. Pinaalis mo nga ang yaya ng dating kasama mo sa bahay. Hay, bakit ba hindi na lang nagpari ang isang to? Ang hilig manermon. Alam mo, kapag sawa ka ng maging physical therapist, may isa pa akong alam na career na ire-recommenda sa'yo. I'm sure mag-e-excel ka sa career na to. Oy babae, huwag ka nga maging sarcastic dyan. Sinasabi ko na nga sa'yo kung anong tama. May gana ka pang mainis dyan. Kapag ako nainis, baka to the highest level ang shock na abutin mo riyan. Ha? Ano pa bang gagawin mo na makakashock sa akin? Araw-araw ka na nga naiinis at nangiinis dyan. Gusto mo ako subukan? Takot ako. Nangaasar na sagot niya. Ganyan ba ang nagsusorry? Hindi pa nagtatagal na lumabas sa bibig mo, nagsasalita ka na naman ng ikakainis sa'yo.
Kung bakit naman kasi? Kung bakit ano? Nagbuntong hininga siya. Ewan ko ba, kapag ikaw ang kasama ko, mas madali sa akin ang mainis kaysa magpasensya. You always bring out the worst in me. Umiling lang ito at hindi na nagsalita. Medyo nakonsensya tuloy siya. Pangit yata ang nasabi niya, pero nagpapakatotoo lang siya. Hindi siya galit dito kahit pa mga madalas na nangiinis siya. At iyon ay tanging kay Denver lang niya nararamdaman. Hinawakan niya ito sa braso. Sorry na, totoo na to. Hindi pa rin ito umiimik. Nang makauwi sila sa bahay, tamhimik pa rin ito. Hindi na tuloy siya mapalagay. Niyaya niya itong mag-snack muna bago sila bumalik sa pagtulog ngunit tumanggi ito. Pagpasok na nito sa silid na inuokupan nito nang pigilan niya. Ano bang pwede kong gawin para paniwalaan mo kung sincere ang paghingi ko ng sorry sa'yo? Bitawan mo ako, Melanie. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog ka na rin. At matutulog na rin ako. Bakit ba ayaw mo sagutin ang tanong ko? Nagtagis sa mga bagang nito. Nagulat siya sa pagbabago ng reaksyon nito. Binitawan na niya ang braso nito, ngunit siya naman ang hinawakan nito sa magkabilang punong braso niya. You ask for this? Halos pabulong na sabi nito. Nang bumaba ang mukha nito sa kanya, ay saka lang niya nahulaan kung anong gagawin nito. Ngunit huli na, bilanggo na siya ng mga kamay nito at ng matipunong katawan nito. Dilat na dilat siya nang dumati ang labi nito sa mga labi niya. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!